Kanta na. Tayo. Tatakbo yung metro ni kuya mo. Okay. Panginoon, maraming salamat po sa mga oras na to, Lord, na gabi po sama-sama sa Espiritu at katotohanan, Panginoon, na pinabayin niyo kami, Lord, in unity to be with your presence, Panginoon. Physically, Lord, we may not be together, Lord, pero ang aming puso't isipan, O Diyos, ay iisa lamang ang nais, Panginoon, na pagbulay-bulayan namin ng inyong salita at patuloy naming madama, Panginoon, ng iyong presensya sa bawat oras na aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, for gathering us together at dinadalangin namin ang bawat parte ng aming gawain. Ito, Lord, nataas namin sa iyo. We ask the presence of your Holy Spirit to be with us, O God, at kayo po ang maitakil at maitaas. In Jesus' name, Amen. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, magkaliligan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, magkaliligan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggan, Puri pagsakdan, maghari ka ngayon at kailanman. ang puso ko'y dinudulog sa'yo, Magpapakumbaba, nagsusumamo, atin mo, ikaw ikaw ay mamasdan, magkaliligan, sa'yo ay pumisan. loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggan, mga patuloy pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggan, mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Praise. Hallelujah. Praise God. Praise God. Yung message ay reflection natin kanina sa Hebrews chapter 6, 9 to 12 verses. Dear friends, even though we are talking like this, we really don't believe that it applies to you. We are confident that you are meant for better things, things that come with salvation. For God is not unfair. He will not forget how hard you have worked for Him and how you have shown your love to Him by caring for other Christians as you still do.
11. Our Our great desire is that you will keep right on loving others as long as life lasts, in order to make certain that what you hope for will come true. Altogether, 12. Then you will not become And you will not become spiritually dull and indifferent. Instead, You you will will follow the example of those who are going to inherit God's promises because of their faith and patience. Praise God. Itong panawagan ng sumulat, God says He has better things concerning us. Balik natin sa 9, sa verse 9. We are meant for better things. Okay? We are confident that you are meant for better things. Things that come with salvation. Napakaganda niyang ano na yan, better things concerning us. We are meant for better things. Yan lang ay very strong ang dating ng message na yan. Meant, itong pangyayari na lockdown o ang COVID-19 pandemic at ang isa sa solution nga ay lockdown or social physical distancing at na-limit yung mobility o pagkilos ng mga tao. But it meant for better things for us. Ito ay ibinibigyan ng kahulugan na para tayo ay may handa ng Panginoon sa mas magandang mga bagay na darating sa atin. Meant for better things. Upang may patotoo natin yung kaligtasan ng Panginoon. Things that come with salvation. Mga bagay na darating, nakalakip ang kaligtasan. Ibig sabihin, may kinalaman ng kaligtasan natin. Siyempre, hindi naman natin may papatotoo ito kung wala na, pumanaw na yung isang tao. But on our part, things that come with salvation. Mga bagay na kalakip ng kaligtasan. Kaya may papatotoo natin, we meant for better things. Kaya nga all things work together for good. That is meant for better things. Ayun ang ibig sabihin yun ng Hebrews. Pero kahit na we are meant for better things, mayroon pa rin tayong responsibility o may dapat tayong ganapin sa verse 10. God is not unfair. We will not forget how hard you have worked for Him and how you have shown your love to Him by caring for other Christians. So yung patuloy nating ginagawa, yung hard work, yung pagsusumikap, ibang term dyan ay ginamit yung diligence, yung labor of love, yung pagsusumikap na ginagawa natin for Him, para sa Kanya, para sa Panginoon. And how you have shown your love to Him. Paano natin pinapakita yung pag-ibig. So hindi lang working hard, dapat kasama yung pagmamahal sa Kanya with love by caring for other Christians. Sa pamamagitan ng patotoo natin na we care for one another as you still do. Yaman ding ginagawa niyo ito ng patuloy. Pag walang pagpapatuloy, nakaraan lang ang ginawa mo, so walang silbi. Sunog yon. Kung walang pagpapakita o walang kalakip ng pag-ibig, love and care for other Christians through Christ. As you still do. Ibig sabihin, yung inumpisa natin ay kailangan patuloy itong ginagawa. As you still do. Yaman ding patuloy nyo itong ginagawa. So hindi yung kakalimutan ng Panginoon. Pag uminto ka na, wala na yon. Wala nang kasi malagay yung progressive, yung progression ng ating ginagawang, we are progressing. Papatuloy tayo sa ginagawa natin. If not, magiging spiritual dull, magiging indifferent. Para bang ayaw mo na, hindi ka na nagpapakita ng total support. 11 verse. So, nandito sa verse 11, hanggang 12 lang tayo kasi. Our great desire is that you will keep right on loving others as long as life lasts. Habang buhay, habang ikaw ay nasa mundong ito ay you keep right on loving others. Nananatili ka na nagmamahal sa bawat isa hanggat may buhay in order to make certain na sa gayon, maging tiyak tayo sa ating inaasahan ay mangyayari. It will come true. Sa anong paraan? If we keep on progressing, continually doing what we have started. Okay, kung ano yung sinimula natin, patuloy lang yon habang nabubuhay in order to make certain, para tiyakin. Nang sa gayon, matiyak natin na anumang inaasa natin ay mangyayari iyon. So yun yung better things na mangyayari will come true once we continue to keep on loving others, serving one another as long as life lasts, habang buhay. What you hope for will come true. Doon, yung inaasahan na mangyari ay mangyayari. Kaya, ito yung conclusion sa 12. So then,
you will not become spiritually dull. Hindi tayo tatamarin, hindi ka mababagot, hindi ka masusuya o magsasawa sa mga nangyayari, parang walang challenge. Spiritual dullness yun eh. Yung wala nang, hindi na nabibigyan ng progression o development, nawawala na yung push. Yun ang spiritual dull o dullness. And being indifferent. At ang pagiging parang, wala na, kayo na lang, sige, okay na ako dito. So indifferent yun. Parang sinasabi mo, kayo na lang, ito, nanggaling na ako, nagawa ko na yan eh. So hindi ka na nagpo-flow, hindi ka nagpo-progressive sa iyong ginagawa. Kailangan continuous yan. Not being indifferent. Parang kakaiba ka na, ayaw mo na. Instead, you will follow the example of those who are going to inherit. Kundi sundin o ganapin at sumunod sa ehemplo ng mga tumanggap ng mga pangako. Those who have inherited God's promises because of their faith and patience. Ang isa sa example dito, kung tatapusin natin hanggang verse 20, mahaba lang, yung ginawa ni Abraham, nagpatuloy siya, he obtained God's promise, okay, through faith and patience. Bagamat isa doon sa tinutukoy ay yung paghihintay ni Abraham at ni Sarah na 25 years sa pangako ng Diyos na sila ay magkakaanak. 25 years yung hinintay. So patience yun. But still, faith. Hindi nag-wave si Abraham. Yun yung sinasabi dito. Nung naibigay yung pangako, okay, nakita natin si Abraham ang tinuring na isa sa mayaman doon sa panahon niya. God increased his wealth, his possessions, para may pamana siya kay Isaac. Then si Isaac, minana niya yung promise ng Panginoon. He inherited the promises of God. So ibinigay niya ito kay Jacob dahil yun ang pagbibili. Sana si Esau yun. Pero hiniloob ng Panginoon dahil masikap si Jacob sa tulong ng nanay niya. Siya yung nasalinan ng pangako ng Diyos o mana from Abraham, from Isaac. Kaya Abraham, Isaac, Jacob, yun ang pagdaloy ng pagpapala ng Panginoon. That's how they inherit the promise of God. Yan ang paliwanag ng chapter 6 hanggang sa verse 9 to 20, yung ipinangako ng Panginoon kay Abraham. Kung paano yan ipinangako, because of that Abrahamic covenant, tayo naman ay because of Christ's blood covenant. Kaya may continuation yon. Yun ang continuity ng God's promise na ibinibigay. So, we have to get that promise. Nung in-interview, download ko yung ni Kenneth Copeland, in-interview siya. Napuntahan ko yung church sila. Yung church sila, nandoon yung airport, yung strip, yung landingan. Hindi naman airport, kundi private airstrip, tawagin yan. So siya pala ay may 2 private jet. Binili niya sa isang taong milyonaryo rin. So tinanong siya nung nag-interview, bakit dapat ba simple living lang, ganyan. Pang iba namatay, wala naman ari-arian na mayaman, gano'n. Pero sinabi niya ito, binanggit niya yung promise ni Abraham. Sabi niya, I'm sorry for them. They have not obtained the promise God has given to Abraham. So yung mentalidad, kasi si Kenneth Copeland ay isa sa tinataguriang prosperity gospel. Wala naman sama yun. Kundi kinood niya yung kay Abraham. Sabi ko, tama. Yun ang pinanindigan niya, yung pangako ng Diyos. Well, sabi niya, hindi naman ako sa offering o nagpayaman lang dyan sa tinatanggap ko. We have natural gas. Hindi lang sinabi kung sa Texas o sa pupunta rin siya sa Louisiana eh. Hindi niya na dinitalia yon. May natural gas daw siya ang binigay ng Panginoon. You see the promise of God. So, galing sa lupa. Hindi galing sa lang. Si Abraham sarili niyang sikap din. Dumami thousands, tens of thousands ang kanyang flocks, kanyang cattle raising business. May gold din siya, silver, mayaman din siya doon. So naturally, ano yung yaman na binigay ng Panginoon dahil hindi siya naging tamad. Kaya nga sabi dito, kaya't huwag kayong maging tamad. Kinakatamaran na yung COVID-19 lockdown, nabuburo na sa bahay, mga ganyan. Hindi yan Wala kang dahilan na para maging tamad ka. Don't blame the situation or yung nangyayari sa iyo sa situation. Okay, so that's we should follow what God has promised. Kaya bless si Kenneth Copeland lang among the preachers. Hindi na pantayan niya ni yaman ni Purpose Driven Life, si Rick Warren. Kasi si Rick Warren, Baptist ang background yan Hindi naman full gospel. Kaya limited lang yung kanilang teaching doon sa bagay. Pero si Kenneth Copeland, katira natin yan. Nung napunta ako sa church niya, hindi ganun kalaki ang church niya pero mayayaman ang membro niya.
Hinatid pa ako nung isa sa leaders nila na may sariling chartered plane na business. Siya pa yung naghatid sa akin dahil hindi ako yung carpooling at saka yung Uber. Hinatid ako nung may-ari ng chartered plane business. Balak daw lang pumunta rito. Pero hindi siya doon lumalanding sa airstrip nila Kenneth Copeland. Pero siya, isa sa mga leaders ng Kenneth Copeland sa church doon. Kaya marami akong natutunan doon at nakita ko yung sabi-sabi lang nila. Pero sabi ko nga, tinayuan ni Kenneth Copeland yung pangako ng Diyos. So yung babae nag-interview, biniles niya, nung malaman niya, apo siya, nung preacher, pastor, sabi niya, you're blessed, you have your grandparents who are servants of God. Biniles siya. In-interview siya habang sasakay pa lang siya doon sa front seat ng SUV. Laki ng SUV niya. D8 yun, taas. Doon siya nakatayo sa stepboard pa na nakabukas yung pinto. Si Kenneth Copeland. Binibilis niya yung babae pala, top journalist na field reporter ng isang news organization. So marami yung nangyari kay Kenneth Copeland. Kasi nabigyan siya ng way na ma-interview siya, schedule. Hindi yun ambush interview. Then pinag-pray siya ni Kenneth Copeland. Doon ako na-bless na walang sama ng loob si Kenneth Copeland. Alamin yung anuman yaman meron siya. Praise God. Siya lang ang nagpa-interview. Si Kenneth Copeland lang ang gano'n na nagpa-interview. Yung anak niya, asawa ni sa COP, si Dave Sumral. Manugang niya si Dave Sumral ng COP. Kaya yung kahit hindi na magtrabaho yun mayaman. Pero si Kenneth Copeland, pipreach pa. Kaya lang madalang. Yung worship explosion nila ng December 31, ina-announce na doon, yung nadoon ako magme-message si Kenneth Copeland. So may pastor sila, may senior pastor doon. Hindi na every Sunday regularly nagpipreach si Kenneth Copeland. Kaya nagme-mission pa rin sila. Binibigay na support pala sa African countries, South America, mga ganun. Sige, giver sila Kaya itong tinayuan na ito, huwag maging tamad, huwag maging spiritually dull, huwag maging indifferent, kundi humble, meek, at sumusunod doon sa plano ng Panginoon, nagawin pa rin natin. Pakita natin ng kahit bigyan tayo ng ganung yaman ng Panginoon na you are not indifferent. Yun ang sinasabi doon. Hindi yung parang hindi ka nakatungtong sa lupa, iba ka na. Yun. Not indifferent. We can make the difference. We can make a difference. Yung kakaiba, pero hindi tayo parang exclusive or sinasabing hindi ka na makaabot, hindi ka na maabot ng iba. So, that's not the way God planned it. Then, sabi ron, yun nga sa conclusion ko, sa verse 12, keep on loving others as long as life lasts in order to make certain that what you hope for will come true. Sa 11, therefore, you will not become spiritually dull and indifferent. Instead, you will follow the example of those who inherit the promise. Nakakalungkot sa mga ibang Christians, hindi alam yung promises ng Panginoon. They know, I claim every promise, pero wala silang concentration. How are you going to claim the promise of God? Walang focus. Be transparent, practical, at gawin pa rin yung dapat gawin natin. Yun nga, breakthrough yan. Itong ginagawa natin, breakthrough ito. Pinapakita ng Panginoon na kahit na ganitong pangyayari, still, we improve. We encounter historic phenomenal blessings at saka breakthrough. Breakthrough ito sa atin. Maraming gagawin pa ang Panginoon bibigay sa atin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa message mo at tunay nga na mahalaga ang kami ay nakakonect sa iyo, claiming your promise tulad ng minana ni Abraham, Isaac, Jacob. Binigay mo din ito kay David, kay Solomon, na lahat ng nagpapagamit sa iyo, Panginoon, connected with your covenant. Because of that covenant, now, hindi lang kay Abraham o sa pamamagitan ng Abrahamic covenant, but because of the blood covenant of Jesus. Yun ang malaga, Panginoon. We are protected. We have that immunity from whatever disease or infection from coronavirus because of the blood covenant of the Lord Jesus Christ. We belong to that covenant by the blood of Jesus. Kaya kami ay may immunity, may protection from any infection. Kaya dalangin namin, Lord, na it will make a difference. Itong ginagawa mo sa amin, pagtanggap namin itong what we have hoped for will come true. Ano mang inaasa namin ay mangyayari. May katuparan, Panginoon. Dahil yun ang nais mo mangyari sa amin. We are meant for better things. Yan ang hope come true namin, Panginoon. Meant for better things that will come true. Hoping that it will come true. Huwag lang kami manghinawa sa ginagawa namin. Loving all the Christians. Ano man ang pinapagawa mo sa amin, we are meant for better things. Through hard work,
through consistency, through progressiveness, at ayaw naming maging dull, ayaw naming maging tamad, ayaw naming wala kaming kahinatnan o wala magagawa. We should excel above all these things, Lord. We should excel above all these things because we are meant for excellent things, for better things that our hope will come true. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo, not by our own, but only by the grace of our Lord Jesus Christ. We acknowledge that, Lord, for without Him, we can do nothing. Salamat po at ang pamilya ay ginawa ang ganitong devotion para sa reflection namin kanina mong mensahe. We are meant for better things and we are destined. Nakatalaga na kami, Panginoon, to make our hope come true by your word according to your promises. We give you the glory, honor, thanksgiving, and praise for hearing us, O Lord, for showing us your way, for blessing our family, all our loved ones, at ng kan ay matadaluyan din ang iyong pagpapala. Pagkamat may hardship sa panahon ito, mayroong hard work during these times, we excel, we can exceed, we can go above all these things through Christ Jesus our Lord. Tulad nga ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya gagawin mo, Lord, ang kalakasan na yan dumaloy sa amin para magawa namin ang pinagpagawa mo ayon sa kalakasang taglay ng aming Panginoon Kristo. For your glory and honor through Christ Jesus our Lord, and in the fellowship of the Holy Spirit, now and forever and ever. Amen and amen. Praise God. Ata pa si Kuya. Closing prayer si Kuya. Thanks with a grateful, give thanks to the Holy, give thanks. Paano mo Gadli? And Jesus Christ, Give thanks eh. His Son, and now the weak say, I am strong. Hallelujah. Or say I am rich because of what the Lord Hello. Has done. for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mahina pa ma. Hinanong po yun. Kung alam may gitara, humina. Parang naglobat ah. Isa pa daw po. May gitara. Hindi mo. Gitara si tita eh. Lakasan mo po. Isa pa. Diaphragm po, diaphragm. May coach pa. Diaphragm. Give thanks with a grateful. Give thanks for the whole. Masabayan ka ni Bebe oh. Jesus Christ. Hallelujah. Glory to God. We give you thanks, Lord, for everything you have done for us. With a grateful heart, give thanks for the Holy. Give thanks. Give thanks, Jesus. Gawa mo na yung audio mo po. For us, give thanks. Standard ka, Kuya! Closing prayer na si Kuya. Yel. Ano ba siya? Oh, sige na. Ikaw na. Closing prayer.
Kaya na inintay, Jel, sa prayer mo. Praise. Praise God. Yun na. Si mama lang ata nakarinig, si papa hindi nag-amen. Wala daw silang narinig. Nasa taas na yung pinapanood niyo. Kaya parang nakatingin siya sa laptop.